Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Ang kwento ay umiikot sa isang dating Korean arm wrestler na nagngangalang Mark. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang bouncer sa isang club sa Amerika. Isang gabi habang nasa trabaho, nilapitan siya ng dati niyang kakilala na si Kim na hinihikayat siyang sumali sa isang arm wrestling match. Hindi interesado si Mark sa una, ngulit hindi sumuko si Kim at kalaunan ay napapayagan din siya. Pumunta sila sa kabilang bahagi ng club kung saan nag-e-enjoy ang mga tao sa pagtaya sa mga laban. Ang lalaking makakalaban ni Mark ay nanalo na buong gabi, kaya si Mark ang itinuturing na underdog kahit halatang mas pagod na ang kalaban. Walang gustong tumaya kay Mark na naging bentahe naman para kay Kim. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Mark kung bakit siya dating profesional na arm wrestler. Pinagpawisan ng husto ang kalaban, ngunit hindi man lang niya naigalaw kahit kaunti ang kamay ni Mark. Halos walang kahirap-hirap, nanalo si Mark sa laro na nagbigay kay Kim ng malaking halaga ng pera. Nagkaroon ng gulo nang tumanggi ang natalong lalaki na tanggapin ang pagkatalo. Sinuntok niya si Kim na nauwi sa away between ni Mark at ng ilang customer. Dahil sa gulong iyon, natanggal si Mark sa trabaho. Makalipas ang isang linggo, nakahanap siya ng bagong trabaho bilang security guard sa isang grocery store. Maayos naman ang kanyang kinikita at kontento siya sa kanyang buhay, maliban na lang sa mga sandaling namimiss niya ang kanyang tahanan. Isang araw, tumawag si Kim at hiniling na pumunta siya sa Korea. May magsisimulang arm wrestling tournament sa Seoul at ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong lumaban sa international level. Matagal na tinitigan ni Mark ang kanyang mga lumang medalya bago nagdesisyong gawin ang pinakamalaking panganib sa kanyang buhay. Pagdating niya sa Seoul, sinalubong siya ni Kim. Pumunta sila sa isang restaurant at nag-usap tungkol sa negosyo habang kumakain. Gusto ni Kim na maging ahente ni Mark at asikasuhin ng bahagi ng negosyo ng kanyang propesyon. Nais din ni Kim na pumasok sa negosyo ng pagtaya upang kumita ng mas maraming pera at para magawa ito, balak niyang samantalahin ang talento ni Mark. Sa natitirang bahagi ng araw, namasyalang dalawa sa Seoul. Sa isang lugar na pinuntahan nila, nagpakamalan si Mark ng ilang babae na isang tourist attraction kaya nagpa-picture sila sa kanya. Dahil matagal na siyang nanirahan sa Amerika, medyo hirap na siyang magsalita ng Korean kaya nagkakaroon siya ng ilang nakakailang na pag-uusap. Sa gabi, pumunta sila sa isang club, ngunit si Mark ay nakatayo lang sa sulok buong oras, parang automatic na bumabalik sa pagiging bouncer. Habang papunta sila sa hotel, tinanong ni Kim kung naisip na ba niyang hanapin ang kanyang tunay na ina. Lumalabas na si Mark ay ibinigay para sa adoption noong bata pa siya. Sinabi ni Mark na wala siyang interes na makipagkita sa kahit sino dahil bahagi na iyon ng nakaraan. Iniwan siya ni Kim sa tutuluyan niya para sa gabing iyon na isang love hotel pala. Unang beses niyang naranasan ang vibrating waterbed, ngunit ang talagang nakuha ang kanyang pansin ay isang kahon ng regalo. Galing iyon kay Kim at may telepono sa loob. Nang tignangga ito, nakita niya ang address ng kanyang tunay na ina. Samantala, sa ibang lugar, lumapit si Kim sa isang mayamang loan shark na gangster na nagngangalang Yu upang hilingin na sponsor si Mark. Sa una ay binitin siyang patiwarig dahil kinausap siya ni Yu walang pahayag, ngunit nang mapanood ang video ni Mark, pumayag ang gangster na sponsor siya. Ang taning kondisyon ay kailangang manalo o matalo si Mark ayon sa kanilang utos. Kinabukasang umaga, sinundan ni Mark ang mapa sa kanyang telepono at nakarating sa isang address. Bago pa siya kumatok sa pinto, nilapitan siya ng dalawang bata. Dahil sa laki ng kanyang katawan, inakala ng bata na isa siyang monstro kaya upang hindi sila matakot ay umalis na lang siya. Sinabi ng bata sa kanilang ina na si Sumi ang tungkol sa kakaibang lalaking nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Mula sa bintana, pinanood ng pamilya si Mark habang siya ay naglalakad palayo. Si Sumi ay may-ari ng isang thrift store na hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Malaki ang utang niya kay Yu na palaging nanggugulo sa kanya. Sa araw din iyon, napansin niya sina Mark at Yu na pumapasok sa isang club sa mall. Dinala si Kim doon para ipakilala siya sa mga sponsors at ipakita ang kanyang kakayahan.
Doon din natin nakilala sa isang mayaman at spoiled na binatang nagngangalang Chang na kapartner ni Yu at siyang gumagastos ng pinakamalaking pera sa mga taya. Pinatunayan ni Mark ang kanyang galing nang talunin niya isang malaking lalaki mula sa Navy. Dahil sa panalong iyon, binigyan sila ni Kim ng isang marangyang kwarto sa isang 5-star hotel. Nakatanggap si Kim ng mensahe mula kay Yu na sinasabing dapat manalo si Mark sa unang laban ngunit matalo sa pangalawa. Natakot si Kim na baka hindi pumayag si Mark sa kondisyon. Habang nagde-dealer sila, binanggit niya tungkol sa planong pagkatalo sa pangalawang laban. Nagulat siya nang pumayag agad si Mark walang reklamo. Kinabukasang umaga, makikita si Sumi na inihahanda ang kanyang mga bata para sa school. Ang panganay na si Ju Hyung ay nangangambang baka bumalik ang malaking lalaki sa kanilang bahay. Naghinala si Sumi na si Mark ay isang taong kilala niya. Pagalis ng mga bata, inilabas niya ang mga lumang relato at nakita isang larawan ng batang Mark kasama ang kanyang ina. Sa labas naman, muling nagkita ang mga bata at Mark. Ang bunso na si Junhee ay natuwa, mulit nagbanta si Ju Hyung na tatawag siya ng pulis kung makita pa niya si Mark. Sa sunod na esena, ipinakilala ang #1 arm wrestling champion ng Korea na si Combo. Inimbitan niya si Yu sa club noong gabing iyon para surilin ang kakayahan ni Mark. Ayaw niyang magtaya ng malaking pera hanggat hindi siya sigurado sa galing ni Mark. Sa gabi, nagtipon-tipon ang lahat sa club. Nakalaban ni Mark isang 7 talampaking higante sa unang laban. Matinding laban iyon, ngunit nanalo si Mark na naka-impress kahit saring kampyon ng Korea. Kasama rin sa audience si Sumi at pinanonood si Mark. Sa break, inimpro siya ni Yu nang hindi angkop at sinabi pang pag-aari niya si Sumi dahil sa utang nito. Nakita ito ni Mark at hindi siya natuwa. Nang magsimula ang ikalawang laban, sinadya niyang manalo upang suwayin si Yu. Nang subukang igiit ni Yu ang kanyang kapangyarihan, itinulak ni Mark si palayo. Nataranta si Kim dahil sinusubukan niyang pasayahin pareho ang boss at si Mark. Napagtanto niya na si Sumi ang dahilan kung bakit siya pinagtaksilan ni Mark. Sa galit, pinuntahan niya si Sumi para alamin ang relasyon nito kay Mark. Kasabay nito, dumating si Yu at sinimulang bugbugin si Kim. Nakialam si Mark na nagpasimula ng isang malaking away laban sa lahat ng tauhan ni Yu. Sa gitna ng kaguluhan, pinakiusapan ni Sumi si Yu na patigilin ng kanyang mga tao, ngunit itinulak lamang siya sa lupa. Tumigil lamang ang kaguluhan nang dumating ang pulis at arestuhin sina Mark at Kim. Kailangan ng pulis ang pagkakakilanlan ni Mark upang siya ay mapalaya. Ngunit nawala ang kanyang bag at pasaporte sa nakaraang gulo. Nagkaroon ng arm wrestling match sa pagitan ng pulis at ni Mark at napatunayan niyang isa nga siyang arm wrestler. Gayunpaman, tumanggi pa rin ng pulis na pakawalan siya ng walang tamang pagkakakilanlan. Sakto namang dumating si Sumi sa istasyon ng pulis kasama ang kanyang mga anak. Natagpuan niya ang pasaporte ni Mark at may dala rin siyang larawan ni Mark kasama ang kanyang ina na nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Doon na bunyag na si Sumi ay stepsister ni Mark at namatay ang kanilang ina 1 taon nang nakalipas. Nadurog ang puso ni Mark nang marinig ang balita at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Inimbitahan ng pamilya sina Mark at Kim na manatili sa kanilang bahay ng ilang araw. Nagustuhan siya ng mga bata dahil sa kakaiba niyang personalidad. Mahilig yumakap ang maliit na si Junhee kay Mark habang si Jun Hyung naman ay unti-unti na mas nagiging palakaibigan sa kanya. Sa labas ng bahay, may ilang kabataang naninigarilyo at ayaw umalis kahit pakiusapan ni Sumi. Ngunit nang makita nila si Mark, agad silang humingi ng paumanhin at nagtakbuhan. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ni Yu upang maningil ng utang kay Sumi at tinakot siya. Sa parehong oras, naghahanda si Mark na umalis dala ang kanyang mga gamit dahil ayaw niyang maging pabigat sa pamilya. Pinaalis niya ang mga naniningil, ngulit na pagtanto niya mula sa mga banta ng mga ito na mas mabuting manatili siya upang protektahan ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, marami silang masasayang sandali. Pumunta sila sa mga buffet, sabay-sabay kumain, naglaro at namuhay na parang isang masayang pamilya. Hanggang noon, nahihirapan si Sumi na mag-isa sa pag-aalaga ng 2 anak at sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Ang bahay nila ay puno ng mga damit na galing sa kanyang negosyo at hindi maayos ang pagkakaayos. Isang araw, pag-uwi niya, nakita niyang malinis na ang lahat. Inaalagaan din ni Mark ang mga bata upang makapag-focus siya sa trabaho. Samantala, nagkakaroon ng problema si Kim dahil sa kakulangan ng pera. Nang nakita niya si Mark kasama ang mga bata, may naisip siyang ideya at tumawag sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang broadcasting company.
Gusto niyang gawin dokumentaryo ang buhay ni Mark upang makakuha ng simpatya ng mga tao at kumita rin ng pera. Medyo nagduda si Mark ngunit pumayag pa rin. Sa sumunod na eksena, makikita sina Mark at ang pamilya na namamasyal. Nakita nila ang champion ng Korea na si Combo na nakikipaglaban sa mga challengers para sa isang charity event. Hinamon siya ni Mark at nagulat ang lahat ng talunin niya ito. Pagkalipas ng ilang linggo, ginawa ng dokumentaryo ang kwento ng kanyang mahirap na nakaraan, pag-aampon at mga paghihirap sa arm wrestling at ipinalabas ito sa telebisyon. Agad itong naging matagumpay at kumita sila ng sapat na pera. Mas lalo pang hinangaan ng mga bata ang kanilang tiyo. Isang araw, habang papunta sa paaralan, narinig nila ang isang babae na sinisira si Mark. Bilang tugon, ipinahayag ni Junhee na kampiyon ng kanyang tiyo at pinangako niya kay Mark na mananalo ito sa National Championship para sa kanya. Sa sumunod na eksena, ipinakilala ang ama ni Kim na matanda na ngunit patuloy na nagsisikap magtrabaho upang mabuhay. Ang dahilan kung bakit desperadong kumita ng pera si Kim ay para mabigyan ng kanyang ama ng mas magandang buhay. Isang buhay na hindi na niya kailangang magtrabaho. Pag-uwi nila isang araw, tinawag ni Junhyung si Mark at ipinakita ang mga email na araw-araw sinusulat ng kanyang ina. Nalaman ni Mark na ang pinakamalaking pagsisisi ng kanyang ina sa buhay ay ang pagbibigay sa kanya para sa adopsyon. Sa buong buhay nito, sinulat siya ng maraming email sa isang address na hindi pala kay Mark. Sa mga email na iyon, ikinuwento niya kung gaano kahirap ang kanilang buhay noon. Hindi niya kayang pakainin si Mark ng maayos kaya gusto niyang magkaroon nito ng mas magandang buhay. Kahit sa kanyang huling sandali sa buhay, ang taning halin niya ay makilala si Mark at makahingi ng pawad. Nalaman din ni Mark na hindi pala stepsister si Sumi. Inampon lamang siya ng kanilang ina noong bata pa siya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Nagulat si Mark sa balitang ito at nagalit kay Sumi dahil hindi nito sinabi ang totoo. Sa sumunod na eksena, pumunta ang pamilya sa libingan ng ina ni Mark. Habang nasa biyahe, kinumpronta niya si Sumi tungkol sa mga kasinungalingan. Nagpasya si Mark na bumalik sa Amerika at iwanan na sila ng tuluyan. Sinubukan siyang pigilan ni Kim dahil hindi pa siya nakakasali sa tournament na gaganapin makalipas isang linggo. Ngunit sa galit, inakusahan niya ni Kim na ginagamit lamang siya para sa pera at tuluyang umalis. Sa sumunod na montage, makikita ang champion ng Korea na si Combo na nagsasanay para sa championship. Samantala, kumuha rin ng gangster na Yu isang halimaw na arm wrestler na nagngangalang Kane. Kilala si Kane dahil sa kanyang brutal na arm wrestler na nababali ang braso ng halos lahat ng kanyang mga kalaban. Ilang taon na ang nakalipas, naaresto siya dahil sa paggamit ng mga gamot upang lumakas sa mga laban. Ngayon, nagsasanay siya ulit upang makabalik sa laro. Sa wakas, dumating ang araw ng tournament. Mag-isa lamang sa bahay ang mga bata nang napansin nilang nakalimutan nilang ibalik ang medalya kay Mark. Dahil dito, sumakay sila ng bus at pumunta sa arena upang manood siya. Makalipas ng ilang sandali, nakatanggap si Sumi ng tawag ng kanyang kaibigan sa arena kaya nagmadali siyang sundan ng kanyang mga anak. Nagsimula ang kompetisyon at napunta sina Kane, Mark at Combo sa magkakaibang grupo. Dinumina nila ang kani-kanilang laban at nakapasok sa semifinals. Maraming kalaban ang nasaktan kay Kane dahil sa kanyang brutal na estilo at nakapasok siya sa final. Samantala, ang mayamang investor na si Chang at ang kanyang grupo ay tumaya ng malaking pera kay Kane. Nang nakita nilang mahusay ang performance ni Mark, natakot silang matalo ang lahat ng kanilang pera. Kaya inutusan ni Chang na Yu na gawin ang lahat upang manalo ang kanilang manlalaro. Sa kapalit, inoffer ni Yu kay Kim ng $200,000 upang kumbinsihin si Mark na matalo sa semifinals lawan kay Combo. Tinanggap ni Kim ang pera at kinausap si Mark, ngunit tumanggi si Mark sa kasunduan. Ang perang iyon ay kayang bayaran ng lahat ng kanilang utang at matupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit para kay Mark, mas mahalaga ang pangako niya kay Junhee. Kaya kinalaban niya si Combo sa isang matinding laban at sa huli ay nanalo. Sa pahinga bago ang final match, nahuli ni Yu Kim at binugbog ito. Ngunit dumating si Mark at pinigilan ng mga tauhan ng gangster. Itinulak niya si Yu sa sahig at iniligtas ang kanyang kaibigan. Nakalimutan na ni Kim ang pera at hiniling kay Mark na manalo niyang kahit anong paraan. Nagsimula ang final match at halos pigil hininga ang lahat habang nanunood. Maruming maglaro si Kane. Sinadya niyang dumulas ang kanilang mga kamay at malakas niyang hinula ang hintulataro ni Mark upang pahinain ito. Mukhang si Kane na ang mananalo. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang mga batang sumusuporta sa kanya. Dahil sa panibagong lakas ng loob upang patunayan ng kanyang halaga sa kanila, bigla niyang itinulak ang kamay ni Kane at tuluyang tinalo ito. Sa huling eksena, ipinahayag ni Mark sa kanyang ina na mahal niya ito.
Habang nasa telebisyon, hindi niya mapigilan ang umiyak sa pag-iisip sa lahat ng paghihirap na dinanas ng kanyang ina. Nagtatatos ang pelikula habang ipinagdiriwang ng lahat ang kanyang tagumpay. Mag-subscribe para sa marami pang ganitong videos, i-on ang notifications at mag-like upang makatulong sa channel. Maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.